Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, anti-ship missiles ng BRP Antonio Luna, gagamitin para palubugin ang Chinese-made vessel, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sa kauna-unahang pagkakataon gagamitin na ng Pilipinas ang anti-ship missiles ng ating missile frigates, para palubugin ang isang barko mula sa China, sa darating na pagsasanay ngayong Balikatan 2024, gagamitin ito ng Philippine Navy para sa gaganaping Sinkang Exercise kasama ang Estados Unidos. Ang Sinkang Exercise ay ang pagpapalubog sa isang barko at ang gagamitin na barkong palulubugin ay ang lumang barko ng Philippine Navy na BRP Kaliraya. Ang desisyon na gamitin ang BRP Lake Kaliraya, ang tanging Chinese-made naval asset ng Philippine Navy bilang target para sa isang Sinkang Exercise ay hindi sinasadya, sabi ni Army Colonel Michael Logico, ng executive agent at tagapagsalita para sa Balikatan 2024, hindi bababa sa 16,000 kalahok ang magsasanay sa taong ito, kabilang ang 11,000 sundalo mula sa US at 5,000 mula sa Armed Forces of the Philippines, habang ang iba ay magmumula sa French Navy at Australian Defense Force. Ang bilang ay inaasahang mangunguna sa bilang noong nakaraang taon na 16,000 miyembro ng serbisyo, na pangunahing mula sa militar ng US at AFP. Ang umano'y pag-alis ng China ng mga payaw o floating aggregate device na ginagamit para sa pangingisda ng mga lokal na mangingisda sa West Philippine Sea, ay maaaring maging batayan para sa paghahain ng isa pang diplomatikong protesta kung mapatunayang totoo, sinabi ni Senador Francis Tolentino noong Huwebes. Diplomatic protest, but just the same, hindi dapat siguro mag-deter yun from further putting up some payaws in the future. So lagay ulit tayo, alisin nila, lagay ulit tayo. Di ba? So, Kaya lang sir, ang mahal ng payaw, hindi ho ba sayang yun? alam mo, we can file a case against an international body relative to a quote-unquote test. Parang ninakaw na nila yun, pag-aarik natin yun. So, tuloy lang natin yun, tuloy lang. Ano mo sila ngayon siguro, na-agitate sila eh. Kasi ongoing yung balikatan exercises, tapos tuloy yung upgrading ng ating alliances with other countries. So, siguro doon sila na-agitate, kaya ginagawa nila yan. Dapat isoli nila yun, di atin yun. But it has to be validated kung ilan nga talaga yung nawala, pinutol, kung ano yung status ngayon. So, siguro yun na subject to proof yun. But just the same, hindi dapat makahina ng loob na hindi natin ilagyan ulit. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard na hinaras ng mga barko ng China Coast Guard ang mga Filipino manned boat sa Rosal Reef sa West Philippine Sea. Sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na ang mga barko ng PCG at BFAR, na sinamahan ng dalawang bangkang pangisda, ay naguhulog ng floating aggregate devices o payaw. Noong ika-4 ng Abril sa paligid ng Rosal Reef nang maganap ang harassment, sa datos ng Department of Foreign Affairs, 150 note verbals na ang naihain ng Pilipinas laban sa China noong termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, sinabi ni Tolentino na ang mga umano'y aksyon ng China ay maaaring dahil sa papalapit na balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, nakatakdang isagawa ng Armed Forces of the Philippines at US Military ang ika-39 na pag-ulit ng balikatan mula ika-22 ng Abril hanggang ika-10 ng Mayo. Nauna nang binalaan ng China ang Pilipinas na maaaring lumala ang tensyon sa rehiyon kapag ang mga bansa sa labas ng rehiyon ay dinala sa South China Sea. Yung ginagawa natin tama naman yung ginagawa ng administrasyon na ipatupad yung kasalukuyang mga tratado, kasalukuyang mga kasunduan, lalong-lalo na kung ito may kinalaman sa national security. So wala namang karapatan yung ibang bansa na magalit sa tamang hakbangin ng administrasyon para pangalagaan ang ating national security. So I don't see how can one country dictate another country on what to do. Di ba malaya tayong bansa? Alam na pwede natin gawin yung dapat gawin sa ngayon sa international law. And that's part of it. That's an exercise of sovereignty, what we're doing right now. So
Magalit na sila kung magalit, wala tayong magagawa doon. Balikatan, naalala ko nung 80s may balikatan na eh. Nung 90s may balikatan na eh. Hindi lang naman ngayon nagkaroon ng balikatan, matagal na yung balikatan exercises eh. So, wala ko nakikitang pagbabago dyan. 1951 pa yung Mutual Defense Treaty natin. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi nila. And besides, kung ang pag-uusapan ay yung huling bisita ng Pangulo, eh hindi lang naman to patungkol sa defense yung napag-usapan. Lumabas doon yung Luzon Corridor kung saan magkakaroon ng malaking investment sa telecommunications, etc. etc. Lumabas doon yung posibilidad na magkaroon tayo ng nuclear energy. Marami pang iba. So hindi lang sa aspeto ng defense at military yung kasunduan natin sa Estados Unidos at sa ibang bansa. Gayunpaman, hindi ito umayon kay Tolentino na nanindigan na karapatan ng Pilipinas na magsagawa ng military drills. Magpapakalat ang Philippine Coast Guard ng 6 na barkong sibilyan na lalahok sa isang group sail sa West Philippine Sea para sa nalalapit na 39th iteration ng Balikatan Exercise. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng taunang war games na sasama ang PCG sa maritime activities sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at US Armed Forces. Inutusan ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang Coast Guard Fleet na magpadala ng 4 na 44-meter multi-role response vessels at 2 mas malalaking patrol vessel para sa multilateral maritime exercise na sasamahan din ng mga katapat mula sa AFP, US, Australia, at France. Sa mga nakaraang pag-ulit ng balikatan, ang pagsasanay ay nakatuon lamang sa interoperability ng AFP at US Armed Forces dahil sa masalimuot na sitwasyon sa West Philippine Sea. Nagpasya ang AFP na isama ang mga puting barko ng PCG at US Coast Guard sa mga gray ship ng mga kalahok na bansa para sa pagsasagawa ng maritime drills. Gayunpaman, nilinaw ng AFP na ang balikatan ay hindi nakadirekta sa China, na kinokondena ang pag-uugnay ng mga bansa sa gitna ng mainit na alitan sa teritoryo sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Dumating na sa Pilipinas ang unang batch ng export variant ng BrahMos supersonic cruise missile mula sa India. Ang ilang mga ulat sa media ay dati nang nabanggit na ang paghahatid ay malamang na mangyari ngayong Biyernes, April 19, 2024. Ang pag-export na ito ay malaking bagay para sa India. Ito ay may napakalawak na pang-ekonomiya, diplomatiko, at geopolitical na kahalagahan, lalo na sa rehiyon ng Indo-Pacific. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.